Okay. So magandang gabi po. Salamat sa pagsama. Salamat po sa inyong paghihintay. At tayo po ay magpatuloy sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Manalangin po tayo, Panginoon at dakilang Diyos, naman naming mapagpala. Hiling po namin na kami po'y samahan ninyo, maging maayos itong weekend, ang aming midweek service, O Lord. We pray for your grace, O God, Lord. Nawa ay hawakan niyo maging yung signal, yung internet, Panginoon. Maging malinaw din ang katuruan mo. Mangusap kayo sa bawat isa sa amin, mangusap po kayo. And also we'd like to take this time, Lord, to thank you, Lord, sa answered prayer patungkol sa Tatay Chavez na yung nga pong uh, pinrovide ang pangangailangan na tuloy at naging successful ang operasyon, at kayo, Panginoon, ang patuloy po namin kinikilala na gumagalaw at kumikilos. Sa gabing ito rin, ang mga panalangin na iuusal ay patuloy na kayo po ang duminig at maging, Panginoon, na yung salita maging malinaw, ang banal na Espiritu'y kumilos sa amin, at pangalan ni Jesus ang naitaas. Ito pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so good evening now. So welcome po sa midweek service. Tayo po'y dadako sa awitin. Kung kayo po ay may mga prayer requests, maaari lamang pong inyong ibahagi sa ating comment section or isend sa akin sa Messenger. No? Kung ito po ay hindi naman sensitibong prayer request, pwede nyong ilagay sa comment section, or pwede rin kayong maglagay ng inyong praise items sa comment section. Dumako na po tayo sa awitin at ating pong sundan ang awitin na ito, pagkilala sa kadakilaan ng ating Panginoon.
Amen. Tunay nga po na ang Diyos ay hindi nagbabago kahit kailan. Yan po ay ating napatunayan, no? At sa pagkilala natin sa Diyos na hindi nagbabago, sa Diyos na tapat, sa Diyos na kailanman ay hindi naubusan ng kabutihan, hindi naubusan ng pagpapala, at kailanman ay hindi sa atin lumisan, hindi sa atin nang iwan. Sa atin pong paglilingkod sa Kanya, nawa ay patuloy po nating maranasan yung Kanyang pagkalinga, pagpapala niya, ang kalakasan niyang ipinagkakaloob. So magandang gabi po sa inyong lahat, no? Doon sa mga hindi makakita sa akin, ako'y magpapaumanhin muna. Mamaya po ay i-re-repost ko po ito sa ating page, no? Sa ngayon po, para maituloy ay nasa personal account po dahil di po nag-ilang attempt po ako na makapasok sa page ay hindi makapasok. So, purihin ng Panginoon. So, magandang gabi po, Ate Violi, Ate Reza, Ate Permalex, Ate Lisil, Ate Andrea, Ate Ellen, Ate Beth, yung iba hindi ko pa ata makita, no? Medyo limitado pagka ganitong ano. Anyway, salamat po sa Diyos at naririyan kayo at kasama. So tayo po'y nagpapasalamat sa matagumpay na isang linggo, no? Na tayo po ay nakapaglingkod sa Diyos, uh, doon sa mga panalangin na dininig ng Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa patuloy niyang pagkalinga. Nagpapasalamat tayo na alam natin na anuman yung nangyayari ay Diyos pa rin ang hari, no? So magandang gabi po, Ate Malu. Magandang gabi po sa lahat. So siguro di na ako magpapatagal pa at diretso na po tayo sa Word of God, no? At pagpapatuloy po natin yung istorya ni Samson sa ating pagtalakay o sa ating series sa Book of Judges. So nandoon na tayo sa pangalawang parte ng buhay ni Samson, no? Okay, so welcome po sa TIC Filipino Ministry Midweek Service. Ngayon, ang pamagat ng ating pag-uusapan ay ano ang nagiging kahinatnan ng kawalan ng pagpipigil sa sarili at maling desisyon, no? Ano ba yung nangyayari pagka tayo ay nawala ng pagpipigil at nagpapatuloy sa maling desisyon? Sa iba pang salita o iba pang tawag dito, pag tayo nagpasaway, ano ba ang nangyayari? So, yan po yung ating ipaglilingkod sa gabing ito. Tingnan po natin ang istorya ni Samson, no? So, makikita natin dito yung sa Judges 14:1 and 2, minsan si Samson ay nagpunta sa Timna at nakakita siya roon ng isang dalagang Pilistea. Nang siya'y umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, mayroon po akong nakitang isang dalaga sa Timna at siya ang ibig kong mapangasawa. Now, kung babalikan po natin last week doon sa first part nitong buhay ni Samson, sa simula pa lamang, doon pa lamang sa sinapupunan, siya po ay tinawag ng Nazarite for the Lord or Nazarita para sa Panginoon, no? Ang Nazarita po o Nazarite ay hindi po
ordinaryong Hudyo o isang basta mamamayan lamang, kundi sila po ay merong mas mahigpit na pamumuhay, no? Required sila sa isang mas mahigpit na pamantayan. Mahigpit do sa pagkain, mahigpit do, maging sa paglapit sa patay, sa pakikisalamuha, sa buhok, no? At iba't iba pa. So sila po ay inilaan para sa Panginoon, no? Sila ay hiniwalay para sa Panginoon. Hindi sila kasama doon sa karamihan. Yan po si Samson, no? So, isang dalagang Pilistea o Philistine ang kanyang nagustuhan. At siya po ay nagsabi sa kanyang mga magulang. Tingnan naman natin kung ano ang reply ng kanyang magulang. Ang sabi rito, bakit naman gusto mo pang saangkan ng mga dituling iyan kapipili ng mapang-asawa? Wala ka bang mapili sa ating mga kamag-anak o kababayan? Tanong ng mga ito. So, sabi naman ni Samson, basta po siyang ibig kong mapang-asawa. No? So, itong si Samson, no? Medyo sumalungat doon sa gusto ng magulang, kaya sinalungat siya ng kanyang magulang. No? Sinaway siya ng kanyang magulang. Sinalungat ng magulang ni Samson yung kagustuhan niya. At ito namang si Samson, nagsabi, basta po siya ang ibig kong mapang-asawa. So, iyon. Sa una pa man, alam na ng mga magulang niya na siya ay itinakda para sa dakilang misyon, no? At siya ay isang batang himala sapagkat ang kanyang nanay na hindi pinangalanan dito ay isang babaeng baog, no? Hindi balo, babaeng baog na hindi nga nakapanganak. Pero sa himala ng Panginoon, yung babae na yon ay nanganak, no? At ipinanganak niya si Samson na magiging isang judge o hukom sa bansang Israel. So tuloy natin, no? Dito ho, sa verse 4, nawa makita po natin ito mga kapatid, itong verse 4. At makilala po natin ang Diyos, no? Sa pamamagitan ng isang talata na ito. Sabi rito, ngunit hindi alam ng kanyang ama at ng kanyang ina na iyon ay mula sa Panginoon, sapagkat siya'y humahanap ng pagkakataon laban sa mga Pilisteo. Nang panahong iyon ay nangingibabaw ang mga Pilisteo sa mga Israelita. So, noong panahon na yon, no? Sila ang mga Pilisteo ay nagahari-harian at ang mga Israel naman ay subject sa kanila. Okay, tingnan pa ho natin, tuloy natin, no? Dito sa mga talatang ito, pinakita yung kakalakasan, kakayanan nitong si Samson pag siya po ay inaalihan o siya po ay sinasamahan ng banal na espiritu. So, basahin po natin sa verse 5. Pagkatapos si Samson at ang kanyang ama at ina ay lumusong sa Timna. Nang siya'y dumating sa mga ubasan ng Timna, may isang batang leon na umuungal laban sa kanya. Ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang lumukob sa kanya at niluray niya ng kanyang kamay lamang ang leon na parang lumuluray sa isang batang kambing. Ngunit hindi niya sinabi sa kanyang ama o sa kanyang ina kung ano ang kanyang ginawa. No?
Yan. Medyo makikita natin, medyo talaga itong si Samson kakaiba, no? Kakaiba. Okay. Bagamat ganon, ang banal na espiritu ay kumikilos pa rin sa kanya bilang siya yung napili at siya po yung magiging instrumento ng pagliligtas ng Panginoon sa mga Israelita mula sa kapangyarihan ng mga Pilisteo. Okay, tuloy natin. Sabi ron, pagkatapos siya'y lumusong at nakipag-usap sa babae at siya'y lubusang nakalulugod kay Samson. Pagkaraan ng ilang panahon ay bumalik siya upang pakasalan ng babae at siya'y lumiko upang tingnan ang bangkay ng leon. May isang kawan ng pukyutan at may pulot sa loob ng katawan ng leon. Dinugod niya ito ng kanyang kamay at humayo na kumakain habang siya'y lumalakad. Siya'y pumunta sa kanyang ama at ina at sila'y binigyan niya nito at sila'y kumain nito. Ngunit hindi niya sinabi sa kanila na kanyang kinuha ang pulot sa bangkay ng leon. Okay. Medyo nilagyan natin na ginawa nating bold yung salitang pulot sa bangkay ng leon. No? Kasi po, sa simula pa lamang o last week, tinalakay natin yan, na kahit yung lumapit sa patay ay pinapaiwas itong si Samson bilang isang Nazarita. Pero talaga namang makikita natin dito parang nanunukso pa, no? Eh, lumalagpas talaga siya doon sa boundary. No? Lumalagpas talaga itong si Samson sa boundary. Kung ano yung pinagbabawal, yun pa ang ginawa. At ang At makikita natin dito medyo may kapilyuhan pa Binigyan pa yung kanyang tatay at nanay ng pulot galing doon sa lugar na hindi dapat niyang pagpunan nito ng pagkain, ni hindi nga siya dapat lumapit doon sa bangkay na yan. Okay. So, yan po. So, yun na nga, nandoon na sila sa partido ng babae. Sabi rito, pinuntahan ng kanyang ama ang babae at gumawa si Samson ng isang handaan doon, gaya ng nakaugaliang gawin ng mga binata. Nang makita ng mga tao si Samson, sila'y nagdala ng 30 kasama upang maging kasama niya. At sinabi sa kanila, bubugtungan ko kayo ngayon kung masasagot at mahuhulaan ninyo sa akin sa loob ng 7 araw ng handaan at inyong mahulaan, bibigyan ko kayo ng 30 kasuotang lino at 30 magagarang bisa. Okay, ayan na po yung isa doon sa kaparaanan kung papaano yung layunin ng Diyos ay mangyayari, no? Nagkita na itong si Samson at yung partido ng babae ng mga Pilisteo. At dito makikita rin natin, grabe pala sila, no? 7 araw na handaan. No? 7 araw yung handaan nila. At alam ko may ilang probinsya siguro, no? Kung alam ninyo kung anong probinsya yung ang kasalan o ang pagsasaya ay umaabot ng mga ilang araw. No? Di ko lang alam kung merong 7 araw na handaan dito sa atin sa Pilipinas. Pero dito sa kaugalian nila noon, 7 araw na handaan. No, sabi nila marami rin dahilan din yan. Una, yung hindi naman ganun kabilis yung pagpunta, no? Yung transportation nila noon. Pangalawa, karamihan sa kanila ay either magsasaka o shepherd, no? At mas malamang yung pagkain ay hindi sila maubusan. So dito sa pagkakataon na ito, naghamon si Samson
Bubugtungan ko kayo ngayon kung masasagot at mahuhulaan ninyo sa akin sa loob ng 7 araw ng handaan. At inyong mahulaan, bibigyan kayo ng 30 kasuotang lino at 30 magagarang bisan. So para kanino ito? Para ito sa 30 kasama upang maging kasama niya, no? Okay, na mga Pilisteya. Okay. Ano ba yung bugtong? Ang bugtong po ay mula sa malakas ay isang bagay na matamis. Sabi rito sa verse 13, ngunit kung hindi ninyo masasagot sa akin, ay bibigyan niyo ako ng 30 kasuotang lino at 30 magarang bisan. At kanilang sinabi sa kanya, sabihin mo ang iyong bugtong upang aming marinig. At sinabi niya sa kanila, mula sa mga ngain ay may lumabas na pagkain. Mula sa malakas ay may lumabas na matamis. So yung mga ngain, syempre yung leon yon. Yung matamis, syempre yung pulot iyon, no? Pero dahil hindi naman alam ng mga taga-Pilisteo na may nangyaring ganoon, sapagkat ito ay nangyari dahil lamang doon sa ginawa ni Samson patong doon sa leon, no? So, ang nangyari, hindi po masagot yung bugtong sa loob ng 3 araw. So 3 araw na, mangangalahati na. Mangangalahati na sa 7 araw. Anong mangyayari ngayon? So tuloy natin. So, nang ika-7 araw ay kanilang sinabi sa asawa ni Samson, hikayatin mo ang iyong asawa upang sabihin niya sa amin ang bugtong. Kapag hindi ay susunugin ka namin at ang bahay ng iyong ama. Inanyayahan ba ninyo kami upang papaghirapin? Ay bakit kaya sinabi niya gano'n? Remember, 30 sila at hihingin sa kanila ay 30 magagarang kasuotan. So, iniisip nila baka pag hindi nila nasagot yun, yung kanilang kasuotan ay ibibigay nila kay Samson. Tingnan ho natin yung verse 16. At umiyak ang asawa ni Samson sa harapan niya at nagsabi, kinapuputan mo lamang ako at hindi mo ako iniibig. Nagbigay ka pa ng isang bugtong sa aking mga kababayan at hindi mo sinabi sa akin kung ano iyon. At sinabi niya sa kanya, hindi ko nga sinabi sa aking ama o sa aking ina. Sa'yo ko pa kaya, yeah, diba? Sa'yo ko pa kaya sasabihin. So, medyo talagang kakaiba itong si Samson, no? Okay. Tingnan pa ho natin doon sa verse 17, ang pamimilit at pagsagot, no? Ang pamimilit. Pwede nga nating sabihin yan, ang pangungulit. No? Tingnan ho natin yung verse 17. Umiyak siya sa harap niya ng 7 araw habang hindi natatapos ang kanilang kasayahan. Nang ika-7 araw ay sinabi niya sa kanya, sapagkat kanyang pinilit siya. Pagkatapos ay sinabi ng babae ang sagot sa bugtong sa kanyang mga kababayan. Nang ika-7 araw bago lumubog ang araw, sinabi ng mga lalaki ng lungsod kay Samson, ano kaya ang lalong matamis kaysa pulot? Ano pa kaya ang lalong malakas kaysa leon? So, ibig sabihin po, nasagot nitong mga kababayan na pang-asawa ni Samson ang bugtong ni Samson. So, pagkatapos yun, at sinabi niya sa kanila, kung hindi kayo nag-araro sa pamamagitan ng aking dumalagang baka, hindi sana ninyo nasagot ang aking bugto. No? Kung hindi sana sila nagpumilit, hindi sana sila nag-araro, ay hindi nila masasagot. No? Medyo nagkaroon ng kakuntyabahan. No? Nasagot nitong mga bisita yung bugtong ni Samson. So dahil doon, si Samson ay obligadong magbigay sa kanila ng 30 kasuotan. So saan niya kukunin yun? Pagpatuloy po natin ang istorya. Ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang lumukob sa kanya at siya'y lumusong sa Askalon. Pumatay siya ng 30 lalaki sa kanila.
at kinuha ang kanilang samsam at ibinigay ang magagarang bisan sa mga nakapagpaliwanag ng bugtong. Ang kanyang galit ay nagningas at siya'y umahon sa bahay ng kanyang ama. Ngunit ang asawa ni Samson ay ibinigay sa kanyang kasamahan na kanyang naging pangunahing abay. No? So, nangyari dito, hindi na nag-consummate o yung kanilang asal, no? Ipinamigay na ni Samson, yung kanyang asawa, dahil sa galit. So, yun yung istorya ng Judges 14. So, tingnan natin, meron ba tayong makukuha dito, no? So, yung buod ng bugtong, ay yung kahihinat at yung bugtong na ito ay nagsasaad ng kahihinat na ng hindi napigilang pagnanasa at maling pagpapasya na kahit ang mga piniling lingkod ng Diyos ay hindi exempted, no? Ang pagsaway ay maaaring humantong sa pagkawasak, pagkatalo. Okay? Sa kabila ng panawagan at lakas ni Samson, siya'y naging pasaway ng pinakasalan niya ang dalagang Pilistea. Hindi nakinig sa payo ng kanyang mga magulang at pinabayaan ang pagiging Nazarite. Gayunpaman, ang Diyos ay gumagawa kahit na mali ang pagpili ng tao. Kahit na mali ang pagpili ng tao, may sasakatuparan ng banal na layunin ng Diyos. Ang pangyayari na ito ay nagtatakda upang harapin ang mga Pilisteo. No? Yun yung naging susi para maging lantad ang pagharap, ang pakikipaglaban ni Samson sa mga Pilisteo. So, tuloy ho natin. So, ano yung mga katuruan, no? Tatlong bagay yung nais kong ipabaon sa atin, no? Una, yung buhay na pasaway. Iwasan natin ang buhay na pasaway. Bakit po? Dahil mapanganib ang katigasan ng ulo at pagnanasa. No, si Samson, yung kanyang katigasan yung matigas yung ulo niya, no? Pasaway talaga siya. At yung pagnanasa niya ay hindi niya na mapigilan, no? Pagka talagang ayaw matuto at yung pagnanasa, alam niyo po ngayon yung pagnanasa na yan nakikita natin, no? Na iba namang klaseng pagnanasa. Ito naman nakikita natin sa mga news yung pagnanasa kahit sa yaman itong sanlibutan. At ito po ay talagang nagbubunga ng hindi mabuti. Kamakailan lamang, no? Nakikita natin yan sunod-sunod, no? Ah, siguro kung di ako nagkakamali sa South Korea, dito lang sa Asia, no? Sa South Korea, nauna na yung kanilang pangulo mabilis na na-impeach, 'di ba? Kung nasunod kayo sa news. Talagang hindi pa umabot ng 2 buwan. No? Talagang yung impeachment process na bilis. Tapos nangyari din sa Thailand, no? Natanggal yung prime minister. Bakit? Napatunayan na nakikipag-text, no? Ah, nakikipag-ugnayan, nakikipag-communicate doon sa kanilang nung nagkaroon ng tensyon o nagkaroon ng doon sa kanilang mga kalaban. At pinatalsik din iyon, no? Tapos yung Indonesia, kung makikita ho natin yung kaguluhan doon sa Indonesia. Okay. At ngayon, recently lang, no? Kung papaano doon sa Nepal, yung Prime Minister na resign, sinunog yung kanyang bahay, namatay kasama yung asawa, yung asawa namatay doon, yung doon sa loob ng bahay ng Prime Minister, at sinunog yung gusali ng parliament, no, kung saan sila gumagawa ng batas. At makikita rin natin, no, yung may mga opisyal na pinaghahampas, no,
ah, kaguluhan. Pagka yung pagnanasa ay hindi mo mapigil, whether yan ay personal o nasyonal, may kahahantungan. Mapanganib po na tayo po ay magpadala sa pagnanasa, whether yan ay sa laman o sa salapi o maging sa karangalan. No? Okay. So, yung pamumuhay na pasaway, meron tong domino effect. No? Pagka, kasi pag nagpapasaway tayo, mas malamang nako-compromise yung ating values, nako-compromise yung ating morals, nako-compromise yung ating pananampalataya, no? At pag na-compromise yun, may domino effect. Hindi lamang ikaw ang masasagasaan, maging maaring maging ang mga mahal mo sa buhay at maging ang lipunang iyong kinabibilangan. At makikita nga ho natin sa mga news, no? May mga may mga politiko at may mga sangkot na nakikiusap, wag nilang idama yung mga anak. Pero may domino effect nga eh, no? May domino effect. Okay. Ang panalangin ko lamang, personal ito, na nawa, wag nawang samantalahin ng mga tao, lalo na ng mga uniformado, yung sitwasyon upang mangagaw ng kapangyarihan dahil ito po ay baka magdulot ng anarchy at pag nawala yung o pagka nagkaroon ng anarchy, mas malala pa yon sa mga bagay na nawala sa atin dahil sa korupsyon, no? Pag nawala yung kaayusan. Okay. So tuloy natin yung mga katuruan dito sa makikita natin sa Judges 14. Kilalanin ang kadakilaan ng Diyos at akuin ang ating sariling pananagutan. No? Yung kadakilaan ng Diyos, kasama na rin yung kanyang kaluwalhatian, kasama na doon, maging yung kanyang soberanya na siya ay mayroong, maging yung kanyang mga layunin. No? Kilalanin natin na dakila ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos, mabuti ang Diyos. At doon, makikita natin, doon sa verse 4, no, ng Judges 14 verse 4, na may banal na layunin kahit sa ating mga kapintasan. Kahit doon sa panahon ng katigasan ng ulo, no, may layunin pa rin ang Diyos na in spite of, no, in spite of ay pwede pa rin gamitin ng Diyos at yung kalooban niya ay mangyayari at maghahari. Okay. So magagawa ng Diyos ang kanyang kalooban kahit sa gitna ng ating mga maling pagpili. Yan. Ulitin ko po, magagawa ng Diyos ang kanyang kalooban kahit sa gitna ng ating mga maling pagpili. Si Samson, nagpasaway, hindi nakinig sa kanyang magulang, mali ang kanyang pagpili, subalit kahit ganoon, makikita natin yung kalooban ng Diyos na iligtas yung kabuuan ng mga Israelita na pinahihirapan ng mga Pilisteo, na under sa mga Pilisteo. At nais niyang itatag si Samson bilang kanilang hukom, tagapagligtas noong era na yan. So dahil doon, na ilabas yung kanyang kakayanan, na kaya niya palang lupigin ang 30 at kaya niyang
magbigay ng impact na may umpisa na, may nag-umpisa ng pagbabago doon sa panahon na yon, doon sa panahon ng Israel, sa period na yon, may nag-umpisa ng pagbabago dahil may tatayo na tagapagtanggol, mayroong ng tatayong pinuno na lalaban doon sa kanilang mga kaaway. Okay? So, alam nyo, pagka mineditate pa natin yung pangyayari na yun, makikita ho natin. Now, there are times God allows things para ma-corner niya tayo. Alam nyo, ang isang example doon, matatandaan nyo si Saul, di ba? Ah, gusto niyang pumatay ng Kristiyano, di ba? Gusto niyang manghuli ng mga Kristiyano. Yun yung kanyang pagpapasya. Nasa tama ba yung pagpapasya na yon? Tama ba yung gagawin niya? Pero doon sa kalalagayan na yon, makikita natin doon sa nagpupuyos na galit, pagnanasang ikulong, pagnanasang hulihin, pagnanasang patayin, doon sa kalalagayan na yan, doon siya kinatagpo ng Panginoon, doon sa Damascus, at inalapit sa tao na makapag-aalaga sa kanya, hindi lamang pisikal, pati spiritual. At nakita natin yung buhay na yon ni Saul na naging Pablo. Isa pa siguro, ito pang isa na nagbayad naman ng consequence, di ba? Ito hindi ka talaga natin makakahon kapatid ang Panginoon eh. Isipin ninyo, natatandaan nyo si Bathsheba, si Uriah at si David na minsan na dapat sana si David ay nasa labanan pero pinili niya na magtambay doon sa kanyang palasyo at nakita niya ang isang babaeng naliligo at ito ay kanyang inanyayahan, pinanyayahan at nagkaroon ng hindi karapat-dapat na mangyari. Bukod doon, pinagtakpan pa at gumawa ng paraan para mamatay yung asawa ni Bathsheba, si Uriah. Nagbayad si David, no? Pinagbayaran niya yon, namatay yung kanyang anak. Siya ay talagang nabagabag ang loob, nagsisi, no? Pero alam ninyo, sa panahon na yon, pagka tinignan natin at binalikan, fast forward, makikita natin yung papalit na hari ay manggagaling doon sa relasyon na yon na hindi perpekto, na hindi magandang simula. Yung magiging pinakamatalinong tao sa kanyang kapanahon ay magagaling doon. Pagkatapos niyang nagsisi, manumbalik sa Diyos, nanganak uli, tapos mamatay yung bata na una, no? Nanganak uli, at ipinanganak nga si Solomon. At alam niyo pa yung pangatlo doon, si Solomon ang naging instrumento para maitatag yung unang templo sa Jerusalem. Kaya mga kapatid, magagawa ng Diyos ang kanyang kalooban kahit sa gitna ng ating mga maling pagpili. Dito, kaya tayo laging nagre-remind, mahirap tayong maghusga sa kalalagayan ng tao ngayon sapagkat hindi natin alam yung mas malalim na plano ng Diyos
sa hinaharap para sa bawat individual. So, yan po mga kapatid. Panghuli, makinig sa pagpapayo. So, iwasan ang buhay na pasaway, kilalanin ang kadakilaan ng Diyos, akuin at ituwid ang ating mga akuin ang ating pagkakamali. At, ah, ang mga sarili nating pananagutan. Makinig tayo sa payo. Okay? So, yun, mga kapatid. Ah, hindi ko alam kung may nakuha tayo ron. Nawa, kahit konti, may makuha tayo. Na higit doon sa istorya ni Samson, mas makita natin ang Diyos sa buhay ni Samson. No? Ang Diyos sa buhay ni Samson. Baka naman tayo, iniisip natin, naku, talaga itong pasaway na anak ko. Parang walang mangyayari dito. O itong aking kaibigan, itong aking asawa, itong aking ganito. Pero mga kapatid, ipagkatiwala natin sa Diyos ang mga bagay-bagay. At magpatuloy lang tayo, no? Katulad ng magulang ni Samson, patuloy sa paggabay, pagtuturo, no? Paghuhubog. At kung makita natin yung parang pasaway, mas maganda na yung katotohanan na magpalaya sa kanila mula sa mga bagay na yun. At hindi natin alam kung papaano kikilos ang kamay ng Diyos doon sa kalagitnaan na para bang imposible. Posible nang magamit ng Panginoon ito. Pinalaki na nga siya na bilang Nazarite, no? Imposible na sigurong kikilos ang Diyos sa buhay nito. Pero grabe, kumikilos pa rin ang Diyos. Kaya nga, grasya at biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Sa grasya at sa biyaya ng Panginoon. Ito ang Diyos natin. Ito ang Diyos na napakabuti natin. Kung tayo sigurong tao, titingnan natin ito, naku, talaga walang pag-asa itong Nazareth na to. Ah, mula pa sa pagkabuntis, hinubog na ng magulang niya. No, pinalaki sa katotohanan, pinalaki. So, so yan mga kapatid. At nawa ay may mapulot kayong kaunti, kahit kaunti doon. No? Kung may katanungan kayo, maaari nyo akong i-message patungkol doon. No? Pero ito yun. Ito yung mga panahon na masasabi natin, hindi natin maikakahon ang Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, unay nilalapit ko po sa iyo, Panginoon, si Sally Francisco na may flight papuntang Canada. Dalangin, Panginoon, na maging maayos at yung kanyang pagpasok sa immigration, paglabas, at kanyang pag-apak sa Canada. Lord, I pray for Dang o kay May Milanyo, O Lord, ngayon ay nasa operating room, O Lord. I pray na maging matagumpay yung kanyang operation. I pray that your grace will flow, O Lord, sa kanya. At Lord, yung lahat ng kanilang pangangailangan, kayo po ang tumugon. Pinapanalangin ko rin po, O Diyos, ang patuloy mong pagkilos sa buhay ng mga kapatiran dito sa Taiwan, sa lahat ng aming mga kapatid na patuloy pong maranasan nila ang pagkilos mo, ang pagtuturo mo. And Lord, tulungan mo kami na makita beyond sa
sa mga nakikita naming kalalagayan ng tao, that we could see beyond, na katulad mo, Ama, hindi mo lamang kami nakikita kung ano yung kalalagayan namin ngayon, kundi nakikita mo, O Diyos, yung kinabukasan na, at maging sa kabutihan mo, maging doon sa panahon na kami ay mali ang pagpili, ay kumikilos ka pa rin, O Diyos, at ang mabuti mong layunin ay nagagan. Panginoon, na pinapanalangin si MJR Arboleda, Sister MJ, na pagpalain niyo po siya. Ingatan ang lahat ng naririto, O Lord, ang ate Malu, ang ate Remy, si RB, Lord, si ate Marjorie, O Lord, si ate Bing, si Kuya Roland, si ate Lucille, si ate Ressa, si ate Bioli, O Lord, at iba pa, Panginoon. Lord, we thank you, Lord, na nakaraos, Panginoon, yung operasyon na yung husband ni Ate Andrea. Pray for strength para kay Ate Ellen, kay Ate Permales, kay Ate Beth, sa kanyang mga anak, O Diyos, maging sa kanyang apo, ang pag-iingat, no? At, at Panginoon, no? Sa iba pang mga prayer requests, O Lord, kay Jacqueline, Lord, maging sa kanyang asawa, Panginoon, na may birthday ngayon, I pray na palakasin ninyo, pagpalain at gabayan ninyo po ang mga plano, Lord. Samahan niyo po sila. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga panalangin hindi nasambit. Patuloy na makilala ka namin, maunawaan namin, at manalig kami sa kabutihan mo at kabutihan ng plano mo. Sa pangalan po ni Jesus. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so magandang gabi po mga kapatid. Pasensya na po at medyo napahaba ata, no? Salamat sa pagsama. Alam niyo, maganda itong istorya ni Samson eh. Gusto ko sanang paikliin pero maganda yung buo niyang istorya para makita natin, no, yung 14. Okay. Nawa ay pagpalain ng Diyos ang ating mga pagpupulong sa weekend na ito, no? Pagpupulong sa Nuan, sa Chungsan, sa Taoyuan, sa Hualien, na ang Panginoon, ang banal na Espiritu ay kumilos sa atin, ang katotohanan ng salita ng Diyos may pangaral, magpalaya, magpalakas, mag-encourage. No? So, God bless po mga kapatid. Patuloy kayo. Patuloy tayong samahan ng Panginoon.